palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file ng Sandimbak siya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito at talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat pinalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graft 241 billion pesos sa Pilipinas? Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama sa implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Pang Alvarez, baka may magsabi, politika lang. Anong mabibig sa Well, karamihan, wala nang masabing iba. Kasabihin talaga, politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Ano talaga yung issue? Kasi natin yung timing ng pag-file. Kasi kaka-i-reach na lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga needed. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP? Wala. Makahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment. Ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ito gante, parang sa pag-impeach. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Iba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa kaso. Kaya silang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file na ng Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko magdagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin ang pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yun. Basta decision on the merits. Bakit ito ba si former President Duterte sa impeachment? Hindi pa po. Sir, bakit puro
no members of the House ng quick responders? Nandun yung krimen na nangyari. By time sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya pa. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Pinapalik kasi yan si Gano'n ka seryoso? Kuya, si Attorney Jimmy Bundok. Attorney Jimmy. Attorney Jimmy. Attorney Jimmy. Attorney Jimmy. Ano po ang Boss, konti lang ako. Dalipe. Saldi po. Hey guys. Inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisisid mo. Grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And the ay, ito na pala si Speaker. Sige. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila, ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy yung budget. Ay, well, makikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that also. Tingin mo, alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo, reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP? O, ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano ang magiging itsura nito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaction tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo?
Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, magtawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong kapabot po ba sa inyo? Umuulan po. Pwede Well, payungan. sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. No, yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Boss Bad, tanong. Report ng kanyang kaso. Saan si Atty. Topacio? Very briefly, it's a falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Sakit. Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Palap lang. Bukod po dito sa pagsampa ninyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Hindi po. Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na kasi may 3019 na no? 3019 na minabuti na po namin na to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Okay. Last question. Wala na? Okay na? Okay, thank you. Payo kayo baka dumami.